Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Dito, ang sambayan ng Pilipino. Kaya ikaw, Kuya Germs, ayusin mo buhay mo. Heto ho mga kababayan, umpisa na ho natin tong ating video. The impeachment court has yet to convene, but public opinion is already split. Some lawmakers say that could change once the trial begins. Siguro doon masasabi natin at makikita at maliliwanagan ng mga kababayan natin kung ano talaga ang laman nitong impeachment complaint. Alam na namin ang laman ng impeachment complaint. Ang tagal nating pinag-usapan yan dyan sa Committee on Bad Government, dyan sa appropriation. Ang tagal naming pinakinggan yung mga kabalbalan nyo dyan sa mga committee na yan. Alam na ho namin, cover to cover kung ano yung mga aligasyon nyo kay VP Sara. Pati yung kesyo gugurgurin niyang si Marcos Jr. Hindi na ho kailangan. Kung saan naman tutumbayan, kung di ba, lahat naman tayo papunta doon. Hindi na kailangan pagurgur ni BP o kung merong mangyari kay BP Sara, merong mangyayari dyan sa mga individual na yan. Hindi pag-aaksayan ng oras ni BP yan. Masyado lang kung praning yung mga yan, kung ano-ano kasi mga pinagtitira nila. Heto, rekta ho tayo. A WR Numero survey shows 47% oppose impeachment, 33% support it, while 20% are undecided. Mga kababayan, kulang-kulang kalahati na sambay ng Pilipino. Ayan na ho, unti-unti nang nagigising at yung mga undecided, malamang sa malamang, siguro medyo busy sila sa trabaho kaya hindi nila masyadong naiintindihan yung mga nangyayari dito. Kaya undecided muna kami ha. Di pa namin alam kung ano yan, di ba? Ganun ho kasi yan mga kababayan. Pero yung 47%, naku, kalma. Ika nga. Pag nag-umpisa ng impeachment trial, sigurado maghahalong balat sa tinalupan. Dahil pag umabot tayo doon sa punto na yon at nalatag ng maayos nitong si Vice President Sara Duterte ang kanyang mga punto de vista, yung kanyang mga kontra-argumento sa mga aligasyon sa kanya, yari ho kayo dyan. Pagka ilinabas ni VP Sara, yung video nitong si Lisa na, "Hi VP, nagpadala na ako ng ganito ibigay mo sa mga tauhan ng Department of Education." Naku, yari ho, pati itong si Lisa Araneta Marcos dyan sa impeachment na yan. Panigurado, marami hong makakaladkad, maiiskandalong pangalan dyan sa impeachment na yan. Marami ho tayong inaabangan. Kaya sinasabi natin dito, hindi ho tayo against. Kasi kung kailan nila mas dinudungisan, pinapahiya, yinuyurakan, lalo lang hong doon kumikinang itong mga Duterte na to. Sa totoo lang ha, yun hong ating Vice President Sara Duterte still holds strong support in Mindanao. 66% reject impeachment. In Metro Manila, 48% favor the lower chamber's move. Ayan ho yung yung Metro Manila, yung kumbaga yan, yung melting pot ng pag-aayuda, dyan talaga. Diyan talaga sila nagtitipon-tipon no? Yung kumbaga bulto ng ayuda talagang binuhos nila sa Luzon Kaya ngayon talagang okay, Luzon, approve na tayo diyan. Sabi nitong mga tao, itong mga bata ni Marcos Jr., focus tayo sa Mindanao. Pero mamaya ho mga kababayan,
ang ginagawa nilang pangangampanya sa Mindanao. Wala hong kakwenta-kwenta kasi base sa survey, yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sila ho ang mas pinagkakatiwalaan at gustong manalo ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao. I think para sa akin personally is these surveys would only speak about how important the impeachment process is to the people. But while opinions vary, the Senate's verdict remains uncertain. 43% have no opinion on the impeachment trial, 34% want her acquitted, and 23% want her removed. Kailangan lang naman natin gawin natin kung ano yung talagang naatas sa atin na responsibilidad ng naayon sa salita. Anak ng to. Kaya ang problema, pag ho pala nagkaroon tayo ng mga kupal na congressman, talagang bababuyin ho nila saligang batas, no? Yung tipong mama ni O'Brien ho nila, gagawin ho nila lahat. Ano, para mabaluktot yung kanilang mga gustong mangyari, no? Talagang babagsak ho nila yung mga kalaban nila sa politika at gagamitan ho nila saligang batas para ma-justify yung mga kabalbalan nila. Lahat nga eh. Saligang batas. Beyond impeachment, President Bongbong Marcos's approval ratings have dropped. From 45% to 30.1% satisfaction, 43% now Tagilid tayo dito. Iba nga, tagilid yung ano mo dito, yung ratings mo, parang pumapalya tayo, kalagitnaan pa lang ho tayo. Satisfied with PBBM performance from 45%, 30% na lang. Bago ho matapos ang administrasyon na to, magne-negative 100 ho yan. Papunta na tayo, ika nga. Nag-peak na eh. Yung peak ho niyan noong panahon ng kampanya. So, pagka-peak niyan, nung panalo na, overheat na siya eh. Ngayon ho, talagang pababa na ho siya. Yung trajectory ng kanyang performance sa satisfaction rating talagang pababa ho ng pababa. Sa mga susunod na taon siguro, mataas na ang 15 niyang dyan sa satisfaction at approval rating nito. approve, highest in Visayas and Mindanao. VP Sara's ratings also fell from 47% to 41% satisfaction, 29% dissatisfied, and Teka, bakit ano yan? PBBM yan. Nasaan yung kay BP? 30% undecided. Dapat yung kay BP linagay din dyan. A political analyst calls the high number of undecided votes Ayan, yan. Unsatisfied. Naku, konti lang. Okay lang yun. Normal lang yun. Yan yung mga alaga ng mga aso ni Tambay. Yun yung mga binibigyan ng akap, tupad. Yan yung mga yun. Yan yung mga walang paninindigan na kung saan lang sila nakakatanggap, doon lang sila masaya. Okay? Mga undecided, medyo madami-dami yan. Kasi pagka nakita na nilang nag-perform itong si VP Sara dyan sa impeachment na yan, parang sasayo si VP, ano? Pag nakita na ho nilang nagsalita at naglatag ng kontra-argumento ang ating defense panel, panigurado, yung undecided na yan, talagang ano ho yan, papabor dito kay VP Sara, no? Sigurado ho tayo dyan, 100% ika nga. Tuloy. voters a big challenge. The administration needs to win them over in the coming months. The real battleground is now the large block of Filipinos still unsure about PBBM and VP Sara. Kaya malaking bahagi ng labanan ngayon will be the narrative, will be perceptions, will be ano ba yung kwan? Ano ba yung messaging? No? Kaya tingin ko malaking bahagi in the next few months will be an air war. An air war para dito sa mga undecided. No? Yan ay Ito si Boy Lamas, ano ho ito? Solid ano ho ito? Solid siya sa pera. Uso siya kikita doon siya. Yung mga mukha ko kasi niya nung panahon ni Tatay Digong, hindi kumikita yan. Pero ngayon, ang tataba ng mga bulsa ng mga ganyan. Yung mga ganyang klaseng mukha, yung mga ganyan yung tabas yung pagmumukha. Laki ho nang kita ngayon ng mga yan. Hindi ko sinasabing itong si Boy Lamas, ha? Wala, hindi yan. Mahilig daw lumamas yan ng tinapay. Ng masa. Mahilig lumamutak yan si Boy Lamas.
Ano ho, mga ganyan yung tabas ng pagmumukha ngayong mga panahon na to. Sila ho yung paldo, ika nga, paldong-paldo sila dito sa amin. Clearly disenchanted sa mga policies ng gobyerno, especially in relation sa inflation, in relation sa employment, in relation sa wages, etc. On the impeachment, 56% believe PBBM should stay neutral, 24% want him to block it, and 20% want him to support it. The president has earlier said the executive branch will not intervene. Given VP Sara's huge political influence, House lawmakers expect strong public engagement once the trial begins. At saka ang kanyang pamilya, politically, we cannot deny that they have a substantial following. So, I would expect that there's going to be... Adyong, tapos na yung political career. Itong adyong na to, alam na, ramdam na rin ho niya eh. Pagka nakabalik si VP Sara, mag-alsa balutan ka na. Sa tingin ko, pati yung mga constituent mo, ibubuhatin ka, tatapon ka. Active engagement and... Yung mga taga Lanao del Sur ho, no? Yung mga taga Lanao del Sur, wag yun na hong iboto yan. Walang kwenta yung... public participation. Ayun na nga mga kababayan. Teka lang ho, meron ho tayong nakita. Ito ho mga kababayan, matindi ho ito. Hindi nung unas, meron nagkukwento sa atin, meron tayong nabasa-basa dyan na meron daw nagulpi. Ito. Tingnan nyo to. Naku, kailangan imbestigahan itong si Marcos Jr. Marcos Jr., ano Uy, wala namang ganyanan. Ba't mo naman... Nadulas una yung baka sobrang gusto yung baka sinosolo nitong isa, mo sinosolo, ginano siguro. Ginulpi ho itong si Sara na ito. Tingnan nyo naman ho yan, talagang namaga yung mukha. Kaya pala dun sa nakita nating video, di natin maintindihan, but hinahawi-hawi niya yung buhok niya, yung kino-cover niya yung pagmumukha niya. Alam nyo, hoy, Kokak, alam mo kung ganyan na pagmumukha mo, ganyan na sitwasyon ng mukha mo, mas mainam na huwag nyo na hong ipakita yan. No, kasi talaga hong, kumbaga, yung suspecha ng ating mga kababayan na talagang yung pa-date-date nyo nitong si Bangag, for show lang yung tipong mapakita sambay ng Pilipino na ang relasyon ng unang ginang at ng presidente talagang napakahusay. Nung ba si Imelda Marcos na jombag din? Ano ka kasi, masyado kang mapapel. Alam mo, Lisa, ito, payo ko sa iyo to, unsolicited advice na naman, from PH Update. Kung gusto mong kahit papaano umayos ang administrasyon na to, wag ho kayong makialam. Yan, sa pakikialam nyo, na black eye tuloy black eye ho kayo, pakialamero kasi kayo Pero sa tingin natin, okay lang yan. Sa sama ng ugali ng ali na yan, kahit dalawang mata, magganyan siya, wala tayong problema. Kung sino man gumawa niyan sa kanya, first lady ka. Wala ho ba kayong ipapakulong yan? Sino ho bang tumulak sa inyo sa hagdan? O sino hong mabigat, naku, kailangan natin imbestigahan si Marcos Jr. Ano ho yan, kumbaga, abuse of power Pati yung asawa mo, hindi natin alam kung anong totoong nangyari dyan. Kaya maraming spekulasyon sa social media. Kung yan ba, nadapa o namukha. Nahawi siya, nasiko siya ni Marcos Jr. habang natutulog, ginanyan siya. Sorry so, pasensya na ho kasi black eye naman talaga. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo. Dito sa mga kandidato ng Bangag administration. Ako, matagal ko nang hindi napapanood ditong si Abalos. Ngayon dito sa video na to makikita na ho natin. Maririnig ho natin ang kanyang mga kabalbalan. Pakinggan ho natin 'tong mga kababayan. We'll be doing these things. No? So may ready market ka na kagad for the farmers. Direkta na at hindi lang yun. Yung mismong puhunan galing na sa LGU itself. Pwede nila ibigay sa mga empleyado nila. And Isabela is even doing that. Yung mga bigas-bigas na binibili for the farmers. So that by itself, meron ka ng ready market. Tama po si Senator Soto ron. Pangalawa, you think as if you're a farmer. Anong kailangan mo? Puhunan. And government can provide that. Maski at 1%, 2%, even at 0% as part of subsidy. Number 2, ano pang kailangan mo? Insurance, crop insurance. Subsidy nga sa PhilHealth, di nyo mabigyan-bigyan, tapos yung papara pa sa mga magsasaka.
Eto, baka ano ka na naman, Brad, baka malakas na naman sa'yo, ha? Malakas na naman yung kabangagan mo sa kapangyarihan. Baka ma-disinterpret tayo, di ba? Bangag din ho kasi yang si nung DILG secretary yan, di ba? Nakita nyo naman kung gaano kabangag yung mama na yan. Baka mapahanggang sa ngayon, bangag pa rin ho. But make it affordable. Kasi our present camp insurance is only good for corn and palay. It could be expanded. Number 3, climate change. Iba ang bagyo ngayon at iba yung tagtuyot. No? Siguro, pagdating po rito, ay yung ang sagot, itong mga insurance na ito. At of course, yung amila sa lupa, pwedeng babaan ito as an incentive. No? At marami pa pong ito. Thank you. I think Senator Manny Pacquiao is now here. We would like to acknowledge Baka ho, kaya kailangan natin tanongin ito si Manny Pacquiao kung anong nangyari kay Bisa. Ikaw, hindi, yung asawa mo, di niya alam kung taga saan ako, kinuha-kuha niya. presence of the kampiyon ng masa na magbabalik sa Senado, the People's Champ, ang pambansang kamao, Ninong Manny Pacman Pacquiao, number 50 sa balota. Ninong, pwede ba kitang gawing Ninong? Hindi, kung meron akong gagawing Ninong, si Atty. Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, at si Pastor Apollo Kibuloy. Kung magpapakasal ako ulit, silang tatlo ang gagawin. Siyempre, si Atty. Jimmy Bondo, yan. Si Senator Bato de la Rosa. Ninong, tawag sa kanila, Ninong. Ayos. Atty. Vic, pagka nagpakasal ako ulit, Ninong ka, ha? Pag nagpakasal ako ulit. Saka si Atsin Pamela, yan. Ninang naman yan. Tapos Ninong si Sir Marlon. Tapos gagawin kong ring bearer si Boss Dada. O yan, si Boss Dada yung ring bearer. Grabe, laki ng tagadala mo ng sing-sing. Anak ng toko. Ayan, yung mga imbitado yan, mga yan, siyempre. Iimbitahan natin yan, mga tropa yan. Okay. So we'll continue. Sino po yung magbibigay ng karagdagang sagot? Yes, ma'am. Go ahead. So I think we also need to put more money on our irrigation because based on the information from the Secretary of Agriculture, we have over 1 million hectares of flat land that still needs irrigation. So imagine the potential. Yan, kabubuhan na naman. Nung pagpasok ko nitong si Rafi Tulfo, dyan sa Senado, yung NIA, yung National Irrigation Authority, talaga hong sinabun niya ng napakaigi. Ika nga talagang mayat-maya. Mayat-maya ho mga kababayan. Anong ginagawa ng National Irrigation Authority? Mga buwisit kayo. Puro kayo project, walang matatapos. Ngayon, meron na naman hong meron na naman hong gustong gumamit diyan sa issue ng irrigation. Anak ng tokwa, papuputuin kita dito, ha? Ikaw, Binay, umayos-ayos ka, papuputuin kita dito sa PH update, tandaan mo yan. Yung mga ganyang klaseng litanya, di na makakalusot sa amin yan. Yung tipong sa irrigation, ayusin namin yan, ha? Gagalingan namin, yung mga flat land, yung patubig para sa mga magsasaka, ayos yan, mga visit kayo. Nakakailang taon na ba tong si 5 taon na ho ba? 5 ba? Tama ho ba tayo? Ilang taon na ba tong si Rapi Tulfo? Yang si Rapi Tulfo? Si Rapi yun. Si Raul yan eh. Ngayon nanahimik eh, no? Ito pa, meron pang iisa sa National Irrigation Authority. Anak magtawa. Ayun mo. Of those lands for us to achieve food security and not rely on importation of food. So mukhang kulang ang suporta na naibibigay natin lalong-lalo na sa NIA on top of other things na yung kulang natin sa post-harvest, yung storage, yung cold storage para sa ating mga farmers. Pero siguro umpisahan natin sa pinaka-basic, which is irrigation. We should put more money on irrigation. Salamat, ma'am. Put more money para mas maraming manakaw, ganun, no? Gumawa ng sandamukal na proyekto dyan sa National Irrigation Authority na hindi naman magagawa. Mapuponduhan, mapaplanuhan, pero walang magiging output. Walang matatapos na proyekto, pero naubos ang pondo.
Tapos naman pagkatatanungin diyan sa Senado, yung mga ongoing, ilang dekada na di pa natatapos. Ngayon, di pa napapakinabangan, doon ho tayo sa maintenance ng mga proyekto na hindi naman napapakinabangan. Ang gagaling nga ho nila dyan eh. Di ba? Yayaman ng mga nagtatrabaho dyan sa National Irrigation Authority. Nako, hindi ka magpapabola dyan. Hanggat hindi nagkaroon ng talagang revolusyon, I mean, yung pagbabago sa sistema ng bansa na to, kabalbalan ho lahat ng sinasabi ng mga ng mga kandidato na yan. Yung mga kandidato natin, ang sinasabi ho nila, yung talagang malalapit sa bituka at yung mga makatotohanan pwedeng gawin kung sakaling maupo sila, hindi yung tipong pangangakuan kayo ng ng unicorn and rainbow. Ganon ho talaga pinapangako sa atin itong mga walang yang to. Yung tipong ganito, di ba? Talano gold, di ba? Ganon ho sila eh. Pero yung mga issue na talagang direktang natatamaan yung mga ordinaryong Pilipino, ni hipuin, ika nga eh. Itong si Atty. Big, yan yung mga, kanya ko nakuha yan eh. Ni hipuin, kasi humihipo, sabi sa pera na sabayin. Ito naman sa atin, yung nihipuin, yung mga issue, hindi ho nila hinihipo. Sino ba mahilig mo? Nako. Yes, sir, go ahead. During the previous Congress, I'm referring to a month ago, we just passed a law elevating the status of agriculturists into a higher level of profession. They will be certified, they will be licensed, exams will be supervised by the PRC, Philippine Regulatory Commission. So, binibigyan natin ngayon ng tangal yung mga agriculturists. Di ba? Pag abogado, at LLB ang nakalagay sa dulo. Pag doktor, MD, dapat meron din yung mga agriculturists. So that's what, that would probably is one that would entice the youth to study agriculture. Pati sa... Ganon. Pagka sinundutan mo ng pangalan, linagyan mo ng extension yung profession nitong mga magsasaka na to, mai-encourage sila pagka-doktor, ganon, pagka-agriculturist. Ang tanga talaga nitong si... Nangaho talaga nitong si Tolentino, nakananto ko. Kahit wala ho kayong ilagay dyan, basta kumikita yung mga magsasaka, okay na siya. Ang bobo talaga nitong mga... Saan nanggagaling itong mga itong mga diba? Wala kaming pakialam. Kahit wala kaming titulo, basta kami kumikita, napapakain namin yung aming pamilya, sapat na sa mga magsasaka natin yun. Yun lang naman ho gusto nila eh. Ano bang nasa utak nitong mga... Los Baños sa UP, bumababa na yung nag-aaral ng agrikultura. I have always been unwavering in my advocacy that it's now the time to really encourage corporations, I'm referring to the top 100 corporations, to engage in corporate farming, whether physically or by financing cooperatives or even small farmers. Kung sila po ay involved sa corporate farming, hindi naman po siguro aabutin ng 700 yung siling labuyo. Hindi naman po aabutin ng 380 po yung ating onions. At hindi naman po babagsak yung presyo ng kamatis na 4 na piso na lang. 1 kilo. Nung Disyembre po, inabot po isang kamatis, 20 pesos. Ngayon, 1 kilo, 4 na piso. Alam po ni Senator Pacquiao yan sa Sarangani, sa Jensen. Sobra-sobra po ang mga pananim at tayo po ay hitik na hitik sa mga agricultural products. And yet, kulang na, mahal pa. Hindi natin maintindihan. Tinatago po nung iba, no-hoard nung iba. We have done several laws sa hoarding, sa lahat na. Wala palang nakukulong. Dapat isama na sa gigilingin po yung mga yon. Yung mga hoarder na yan, isama na rin sa grinder. Para na sa ganun, kasama na sila sa ingredients. Salamat po. Uy, kasama. Pag-usapan muna natin yung relasyon ng ibang mga napapangalanan na hoarder, smuggler, Pag-usapan muna natin at ituloy muna natin yung investigasyon dyan sa House of Representatives na yung mga napaparatangan na involved sa mga illegal na yan, di umano, malapit sa unang pamilya. Noong nabanggit na itong mga pangalan na to, biglang naitigil yung investigasyon dyan sa House of Representatives. Gigilingin. Baka ikaw gilingin nila.
Salamat po. Wala yun na naman. Go ahead, Senator Pacman. Hindi ko mambula. ah. Kailangan talaga mamanage ng gusto yung about sa agriculture, yung mga basic commodities na talagang araw-araw na pangailangan ng mga tao dahil ang nakikinabang halos dyan yung mga middleman. At experience ko yan, nakita ko na yung isang farmer na nabilihan, nag-anitas, binili yung product niya and then nabinta sa market ng times 200 pa o more pa. So, binili ng almost 50 pesos per kilo and then pagdating sa palengke na sa almost 300 pesos per kilo. So, masyadong malaki ang diferensya. Dapat i-regulate ng ating gobyerno yung pag-release ng mga basic commodities sa market at dapat bibilihin ng gobyerno, no, magkakaroon ng concrete program ng ating government na bilihin yung mga products ng mga farmers para hindi sila mag-worry at ma-encourage pa sila. Yun nga, i-level up natin yung mga farmers natin na hindi sila ma-discourage pagdating sa pagtatanim. Kaya napaka-crucial yan kasi marami mga Pilipino, mga mahihirap na nagrereklamo na mahal yung mga bilihin. Totoo naman po talaga mahal. Yun po kasi, gusto ko lang ipaalam sa inyo na yung piso, 5 piso na diferensya sa per kilo, malaking bagay yan sa isang mahirap. Kasi naranasan po namin yan eh. Minsan, nung ako ay nagsimula pa lang, nung hindi pa ako naging champion sa boxing, mayroon kaming 100 pesos na pera. Yung 100 pesos na yon, paano na yung pagkasahin yung bili ng for how many days, yung bigas, tapos ulam. So, mahalaga sa amin yung piso na diferensya per kilo or 5 piso diferensya per kilo. And dito sa atin, kailangan lang ma-regulate kasi minsan may mga middleman na pagkamura yung bilihin, tinikip nila, ini-stock nila, and then pagkamahal na, then sa kanila i-release yung produkto. So, kailangan magkaroon tayo ng gagawa tayo ng programa. Kasama yan doon sa program na may plano ako yung PDC, Production, Distribution, and Consumption na programa na ginawa ko for Department of Agriculture. Maganda ito, matutulungan ng mga farmers and then makukontrol yung mga presyo sa market at hindi magmamahal, especially sa bigas. Malaking bagay yung bigas na magmura ang per kilo. Maraming salamat. Maraming salamat, Senator Pacquiao. Yes, ma'am, go ahead. Yes, tama talaga yung mga sinasabi ng colleagues ko na for us to stabilize the prices of goods. Yan. Ito, gusto kong pag-usapan tong bata na to. Hindi porket galing ka sa mayaman na pamilya, kumbaga equip ka na para doon sa mga skills, para maging isang kapaki-pakinabang na senador. Lahat naman ho kasi pwedeng maging senador. Lahat naman, totoo naman ho yun. Pero hindi lahat magiging kapaki-pakinabang na senador. Yun ang sinasabi natin dito. At lahat ng nasa lineup na yan, ni isa dyan, wala ho tayong nakikita, ni isa dyan, na makakapaghatid ng kahit kakarimpot na pagbabago sa Pilipinas kung sakaling maupo sila dyan sa Senado. Yun hong ating nakikita. At kung kayo meron man napupusuan sa mga yan at nanonood kayo kay PH Update, meron ho tayong problema dyan. Nakita nyo naman ho mga kababayan kung paano nagbago ang tayo sa politika ng iba dyan sa mga kandidato na yan. Yung iba balingbing, yung unang tinitirahan si Marcos Jr., ngayon naman kasama nila. Alam niyo ho mga kababayan, ngayon, doon pa lang sa karakter nila na yun, masasabi na natin na hindi ho sila karapat dapat maging senador dahil wala silang mga payag at paninindigan. In the country, una, for the short term, talagang kailangan naman yung subsidies at tulong ng gobyerno katulad ng mga declarations ng food emergency in order to reduce the price. But that's a short-term solution and it's not sustainable. So another way in which we can control the prices in the long term is... Generic. Puro ano ho yan? Puro generic answer. Puro generic answer. Ito kasi kahit anong gawin natin dyan, sa ayot sa gusto ho natin, kahit sino pang maupo dyan, wala hong mangyayari. Kasi ang mindset lang ho nila ay magnakaw. Okay? Yun ang mindset nila kung paano kumita yung mga kapamilya nila, kung anong makukuha nila sa pamahalaan, yun ho ang focus nila. Focus nila magnakaw. Yun ho ang kanilang focus dyan. No? Yung focus ho nila magnakaw.
Ngayon, ang sinasabi ho natin dito mga kababayan, kung hindi ho tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago, kung wala hong mananawagan, kaugnay ng mga panawagan ni Atty. Vic, Pastor Apollo Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta, accountability, transparency, peace, security, pagkayan, wala hong mangyayari. Paano magkakaroon ng accountability? Dapat pabor kayo. Na kung sakaling magnakaw kayo, kahit 1 milyon lang, dapat gurgur kayo. Bitay kayo. Yun, accountable kayo, no? Pero ngayon, 50 milyon na ninakaw nyo, wala pa rin. Diba? Kung ikaw ay isang politiko, 50 million na, wala pa rin. O, nasan yung accountability? Wala ho tayong makitang salin. Hindi ho natin malaman kung saan ho nila pinagkukuha yung mga pinagbibili nila ng mga mga Lamborghini, mga Rolex nila, di ba? O, ilangan naman na yan, galing sa bulsa niyo yan. Nung una, nakasakay lang kayo sa tricycle. Ngayon, bigla, meron kayong ganyan, di ba? Hindi ho talaga akma. Yung kanilang lifestyle noong bago sila mag-umpisa sa politika at ngayong nasa loob na ho sila ng politika, yun ho ang pinagtataka ng ating mga kababayan. Kaya kung sakaling maupo yung mga yan, wag na ho kayong umasa na magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Yun ang ating sigurado. Kung hindi rin ho natin maipapanalo yung mga kandidato na talagang merong konkreto at solidong plano, para lang ho tayong naglalaro. Cycle na kailanman yung cycle na to mas alam niyo pagka nakalusot yung mga politiko na kung saan ikinapitalize nila yung pamimigay ng ayuda dito sa eleksyon na to at sila ang nanalo, yun ho lalo hong magpapalakas sa loob nitong mga magnanakaw na to sa mga susunod na panahon sa 2028 election. Ang gagawin ho nila, mamimigay lang naman pala ng ayuda, mananalo na. Ganun lang pala kasimple. Kunyari yung 10 piso yung pinamimigay na ayuda, ibibigay ko lang 3 piso. Yung 7 piso, akin yan. Ganun ho kasi yan. Ngayon, pagka pinanalo ho natin, yung mga politikong walang humpay sa pamimigay ng ayuda, automatic, talo na ho ang sambayan ng Pilipino. Dahil sa susunod na eleksyon, gagaguhin na naman ho tayo nitong mga walang yang to. Implement properly yung mga batas na meron tayo katulad nung anti-economic sabotage law that has stiffer penalties against rice traders, middlemen for profiteering. Kasi wala pa po tayong napoprosecute. And gaya nga po ng sinabi ni Senator Pacquiao, binibili po nila yung mga goods natin from our farmers ng napakamura. Minsan palugi na po sa ating mga farmers tapos ibibenta nila ng napakataas na mahirap naman po para sa mga kababayan natin dahil mataas yung presyo ng bilihin. So kailangan yung oversight natin exercise natin and to make sure that may ma-prosecute na. And in the very long term, we need to empower and strengthen our farmers and local producers. Paano ba natin gagawin yun? Siyempre, through training, we can do financial subsidies or financial help for them, modernize them, and also make the future generations interested in agriculture. The average age of our farmers is 56 years old. So because we're a very agricultural country and to ensure our food security in the future generations, we need to get the younger generations interested in agriculture, and perhaps their method of producing food can already input the modern trends and innovations in farming and agriculture as well. Maraming salamat. Before we move on to the next question, meron pa po bang karagdagang insights from our senatorial candidates? All right. For the next reporter, kindly state your name, organization, and question. Magandang hapon po. Mariz Umali po ng GMA 7. Before I proceed to my... Grabe talagang pagka ho sila, na meron silang public appearance, talaga namang lahat ng media nandiyan Ibang klase itong itong mga nasa alyansa ng mga manluloko, no? Dami ho nilang pera. Akala nyo ba libre yan? Ang laki ho ng perang winawaldas nila dyan, si set up. Lahat ho talagang napakamahal niyan, mga kababayan. Wala hong libre dyan. Pakakainin nyo yung mga press na yan. Yung iba dyan babayaran nyo kasi yung mga tanong niyan, yung iba pinapatanong nyo dun sa mga specific na kandidato dahil yun ang inyong mga plataforma. Huwag tayong maglokohan dito. Malaking business ang eleksyon. Pero yung ating mga kandidato, naku,
kung hindi ho sila imbitahan sa mga barangay, sa mga nayon, mga kanayunan, di ho natin sila nakikita magsasalita. Pero alam na alam ho natin na yung kanilang mga sinasabi ay nanggagaling sa puso. Ito talaga doon ho sila sa grassroots nagpupunta eh. Yung si Senator Bato, grassroots po yung tinatarget nila. Kumbaga yung kung saan talaga yung pinaka-battleground. Ito ho kasi ang approach nila, social media. Dada sila ng dala, putak sila ng putak sa social media. Eh wala naman ho silang nakukuha ika nga na pag-uusapang sensational sa ating mga kababayan. Yun ang problema dito sa mga kandidato. Your question, I just would like to follow up kasi napakaganda po ng mga binabanggit nyo tungkol sa food security at mga programa para sa pagpapababa ng halaga ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Isa po kasi sa mga pangako ng Administrasyong Marcos nung sila po ay tumakbo ay mapababa sa 20 pesos yung bigas. Dito po ba sa mga programang binanggit nyo ay posible po nating maabot yun sa mga programang inyo pong ipatutupad kung kayo po ay mahalal bilang mga senador? And also, just to proceed to my question, on a national scale, I also understand that a lot of you have been doing efforts, a lot of efforts with regards to the West Philippine Sea. But if you get elected as senators, how else will you work towards creating a clearer and stronger law to protect our territory and the Filipino fishermen amidst the ongoing tension in the West Philippine Sea? Ano po yung mga key provisions na lalamanin ng mga batas na ito? And Nako, wala ko tayong maririnig na matinong sagot dito sa mga kandidato na to. Yan tanong na yan talagang kargado ho yan. Magkano kaya ang bayad nila dito sa dito sa reporter na to? Para diyan sa tanong na yan. Nagtatanong tayo, di natin sinabing binayaran. Sinasabi natin, magkano kaya ang bayad? Kasi ano ho yan eh. Kumbaga, money first, ika. And aside from the diplomatic measures that are usually our only resort, meron pa po ba tayong magagawa? So, rice and the West Philippine Sea. Unahin po muna natin ang kanyang katanungan tungkol sa maaaring yung gawin para maabot ang 20 pesos per kilo na bigas. Sino po ang... Yes, go ahead, Tito Sen. Hindi ko na nasabay. Malaki ang possibility na pwede. Doon sa proposal namin, 50% ang output na lahat ng magsasaka bibilin mo at their price. Malaki ang possibility na talagang bumaba. I cannot pinpoint what the price would be, but definitely that is the intent. Hinay-hinay ka lang kuya ha. Hinay-hinay ka lang tito ha. Tito talaga, literal na tito yan eh. Hinay-hinay lang ho kayo, nangangako na naman ho kayo eh. Possible daw yung 20 pesos na bigas, anak ng toko. Bumenta na yan, binibenta nyo pa. Panis na yan, di nakakainin yan. Nung proposal na yun para nga bumaba at makinabang ang magsasaka. Ngayon, doon sa West Philippine Sea, I think the original bill that I filed was more or less encompassing. But I will turn it over to the one who passed it in the 19th Congress. Kasi 18th Congress ko pinas yun eh. Final yun eh. Hindi naman napasa. 19th Congress may mga binago. So perhaps Senator Tolentino may be able to answer directly your question. Thank you. Senator Tolentino. Nasaan si Maris? Ayun. Siguro Maris, matatandaan mo, kapapasa lang natin. Kasi alam ho nila kung kanino ibabato. So ito ngayon, itong si Tolentino, ang advokasya niya ay dyan sa West Philippine Sea. Ang tanong, magkano ang bayad? Diba? Wala akong kwenta sasabihin ito. Wala akong silbi ang individual na yan. Dito ho tayo kay Kaya Manny Pacquiao. Ito nawiwili ako pag naririnig ko itong si Pacman. Ako din man po, biktima din dyan. Maraming beses na, ako pa, napasa ko yung sarili ko pag ko ng Facebook, nakalagay doon, paalam, Manny Pacquiao. Namatay na raw ako. Nakalagay hindi ka namin makakalimutan. Sabi, kaya ako nagbabasa nung ang daming mga fake news sa taas tungkol din sa akin na mga hindi totoo, yung mga... Pero yung black eye nitong si Lisa Araneta Marcos, wala hong fake news doon ha. Totoo ho yun. Hindi lang ho natin alam kung nadapa siya o namuka,
nasikuho siya nitong si Marcos Jr., merong gumulpi sa kanya at puro mukha na tama. Hindi, wala ho tayong kaalam-alam. Kaya wala ho tayong sinasabi dito na specific na kung ano nangyari sa kanya. Hanggang sa ngayon, misteryo ang dahilan ng pagkaka-black eye nitong si Lisa. Paninira. And then also, yung ginagamit yung pangalan ko na para magbigay ng pera, tapos hingi ng pera doon sa mga kinukontak nila. Hindi po ako nagaganon kung sino man po yung gumagawa nun. Kung ako mamimigay po, ako mismo mamimigay, hindi yung ibang tao. Yun po ang para malaman yung totoo lang ba, yung kung totoo magbibigay.